Audrey's point of view. Pagkatapos naming mag-usap, hinatid ako ni Diego sa silid ko. Sabi niya, mas mabuti kung sanayan namin ang sarili namin na maging sweet sa isa't isa, na walang ibang tao na makakakita. Nang sa ganon, hindi kami paghahalataan na nabigla na lang maging sweet. Ganon nga ang ginawa namin. Sa umaga, sabay kaming bababa at sasamahan na mag-agahan ng kanyang ina. Iyahatid ko siya hanggang sa kanyang sasakyan kapag aalis siya. Hahalikan niya ako sa noo bago umalis. At kapag uuwi si Diego sa gabi, ay hihintayin ko sa sala ang pagdating niya at sabay kaming aakyat. Magluluto siya ng hapunan at kakain kami ng sabay. Ganoon ang routine namin ni Diego. Saan niyo gustong mag-honeymoon? Sagot ko na, as my gift to both of you. Nabilaukan ako sa sinabi ni Ma'am Claudia. Nag-aagahan kami ngayon. At himala at good mood siya. 3 araw niya na akong hindi sinusungitan. Kung saan gusto ni Audrey. Mabilis na nilungon ko si Diego. Bakit ako? Bulong ko sa binata. Why not? Pabulong na sagot niya rin sa akin. Malay ko ba sa mga lugar na pwedeng puntahan kapag honeymoon? Sa puntong to magkasalubong na ang kilay ko. Paano kung gusto ko sa kagubatan? Sinungitan ko siya ng tingin ng marinig ang maikling tawa niya. Nang silipin ko ang ginang sa aming harapan, nakataas ang kilay niya at mukhang curious kung ano ang pinagbubulungan namin ng anak niya. Tumikhim si Diego at muling hinarap ang ina. Thank you sa offer, ma, pero sa San Agustin lang kami. What? Singhal ng ginang. Hindi man lang kayo mag-out of town? Hindi na, ma. San Agustin is a perfect to our honeymoon at saka mahilig si Audrey sa adventure. Nilingon ni Diego si Audrey. Right, hon? Hindi kaagad ako nakasagot dala ng pagkabigla sa biglaang pagsambit niya ng endearment. Wala naman kaming pinag-usapan na ganon. Opo. Nang lingunin ko si Diego sa kanyang pagkain na ito nakatuon. Okay, kung iyan ang gusto nyo. Yun na lang ang sinabi ng ginang at tinapos na ang kanyang agahan. Nang matapos kumain si Diego, hinatid ko siya hanggang sa kanyang sasakyan. Magkahawak ang palad naming dalawa. Doon lang ako bumitaw nang nasa tapat na kami ng sasakyan. Bakit may pa-endearment? Kaagad na sambit ko rito. Napahaplos ito sa kanyang batok at umiwas ng tingin sa akin. Yun ang sabi sa social media eh. Napasinghap ako sa sagot niya. Nag-research ako tungkol sa girlfriend-boyfriend at isa yun sa endearment na nabasa ko na dapat may tawagan ng isang magkarelasyon. Namumula ang tenga na saad niya pa. Ako naman ay natigilan. Bukas na ang kasal namin ni Diego. Ang fake marriage pala. At kinakabahan ako. Kanina pa ako hindi mapakali. Ang daming tumatakbo sa isip ko ng mga negatibong bagay. Wala si Diego ng sandaling yon. Maaga itong umalis kanina para kausapin ang kaibigan niyang judge na magkakasal sa amin bukas. Kaya nandito ko sa kanyang silid at kanina pa palakad-lakad at hindi mapirme. Dumating na ang mga damit na susuotin namin bukas. Nasa loob ito ng malaking kahon at hindi ko pa nabubuksan. Hintayin ko na lang ang pag-uwi ni Diego para sabay naming tignan itong mga damit. Napatingin ako sa pinto nang bigla iyong bumukas. Napatayo ako ng tuwid nang pumasok si Ma'am Claudia. Hindi ko mabasa kung anong emosyon ang meron siya. Kaswal lang ang kanyang mukha ngunit lumalabas ang pagiging mataray niya. Napalunok ako nang maglakad siya papalapit sa akin. Huminto siya sa harap ko ngunit nakaharap siya sa labas. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung ano ang nagustuhan ng anak ko sa'yo. Aniya si seryoso na tono. Marami na akong babae na pinagkasundo sa kanya. Maganda, mayaman, matalino. Kayang pantayan kung anong meron ng anak ko. Pero bakit sa isang tulad mo siya bumagsak? Hinarap niya ako. Sa puntong ito, mariina ang kanyang mga tingin sa akin. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang layo mo sa mga babae na yon, Audrey.
Nagpakawala ito ng isang malalim na paghinga. Ngumisi ito sabay iling ng pagkadismaya. Ako? Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakatingin lang ako sa ginang. Nakikinig sa mga sinasabi niya. Nakapagtataka, nakakagulat at nakakadismaya. Umatras ako nang humakbang siya palapit sa akin. Nakapagtataka na sa isang tulad mo nagkagusto ang anak ko. Nakakagulat na sa isang iglap, bigla ka na lang sumulpot sa pamamahay ko at pinakilala sa akin na fiancé ka niya. At nakakadismaya dahil sa isa pang mahirap na katulad mo. Naghahalo ang emosyon na nararamdaman ni Audrey ng sandaling yon. Kinakabahan, nasasaktan sa mga salita ng ginang at natatakot na baka saktan na naman siya nito. Napatigil ako sa pag-atras nang mabanggang likod ko ng salamin sa dingding. Alam mo, nauna pa lang ayaw na kita para sa anak ko, Audrey. Nakita mo kung paano niya ako hindi respetuhin sa harap mo, pero hindi ka pa rin maawat at gusto mo pa rin magpakasal sa kanya. Ayaw ko na magpakasal ka sa kanya dahil ayoko na mahaluan ng isang mababang pamilya namin. Naiintindihan mo ba? Nanlilisik ang mga mata na sambit nito. Napapikit ako nang tumaas ang palad niya. Akala ko sasampalin niya ako ngunit hindi. Narinig ko ang kalampag sa dingding, kasabay ng aking malakas na pagkakabagsak sa sahig. Mariin akong napapikit. Napakagatlabi ako upang pigilan ang pagpatak ng luha ko. Dahil nakasandal ako, malakas ang pagkabagsak ko. Ramdam ko ang matinding sakit sa balakang ko. Para akong kinuryente doon. Iyan ang aabutin mo balang araw sa taas ng ambisyon mo. Dahil dyan sa ilusyon mo. Tandaan mo, mas malakas pa dyan ang paglagapak mo, Audrey. Mas masakit at mas mahirap. Kaya ngayon pa lang, gumising ka na sa katotohanan na hindi ka nababagay sa anak ko. Napailing ako sa aking isipan nang sipain niya ang paa ko. Bago ako tinalikuran at lumabas ng silid. Napahiga ako sa sobrang sakit. Gumapang ang sakit sa buong balakang ko nang sipain niya ang paa ko. Hindi ko mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Hindi ko maigalaw ang paa at katawan ko. Gusto kong sumigaw sa sakit. Gusto kong humingi ng tulong pero natatakot ako. Natatakot ako kay Ma'am Claudia. Baka balikan niya ako kapag narinig niya akong humihingi ng saklolo. Baka mas malala pa dito ang gawin niya sa akin. Sinubukan kong iangat ang katawan ko ngunit bumalik din ako sa paghiga. Tanging iyak lang ang nagawa ko. Sa puntong to, gusto ko nilang bawiin lahat ng sinabi ko kay Diego. Natatakot ako sa kanyang ina. Natatakot ako para sa buhay ko. Sa pamamahay na to kapag wala si Diego. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas kapag wala dito ang binata. Na para bang anumang oras, susugurin ako ng ina niya at sasaktan. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Diego. Dahil baka ito pa ang dahilan para lalong magkalayo ang loob ng mag-ina. Sira na ang relasyon nilang dalawa. Ayaw ko nang dagdagan pa yon. Napahiyaw ako sa sakit nang ipilit ko ang sarili kong bumangon. Biglang umambon at baka paparating na si Diego. Ayaw ko na madatnan niya ako sa ganitong sitwasyon. Hindi malabo na hindi siya magtanong kung ano ang nangyari sa akin. Dahil hindi ko kayang tumayo. Pagapang na lumapit ako sa kama ni Diego. Pakiramdam ko na magang balakang ko sa lakas ng pagkakabagsak ko. Sumampa ako sa kama. At pasalamat na lang ako dahil nakatulog ako kaagad. Nagising lamang ako dahil sa ginaw. Kaya pala sobrang ginaw dahil ang lakas ng hangin at malakas ang buhos ng ulan. Sinikap kong bumangon. Paika-ika na tinungo ko ang sliding door at isinara yon. Wala pa si Diego. Baka na-stranded dahil sa lakas ng ulan. Magluluto sana ako ng hapunan namin. Kaya lang hindi ko talaga kayang tumayo ng matagal. Pumasok na lang ako sa aking silid. Gusto ko nilang magpahinga at matulog at ipahinga ang aking katawan. Alauna ng madaling araw ay nagising ako sa sobrang ginaw.
Nanginginig ako. Sinikap kong tumayo at nagtungo sa banyo para maghanap ng gamot. Mabuti na lang at meron ditong BioFlu. Ininom ko yon. Nilagyan ko ng maligamgam na tubig ang bathtub para punasan ang aking katawan. Gusto ko sanang ibabad ang katawan ko doon dahil parang nabugbog ang balakang ko. Pero hindi kaya ng katawan ko ang ginaw. Sinuot ko ang damit pantulog na binili ni Jago. Dinoble ko pa yon at sinuot ko pa ang bathrobe nang hindi ginawin. Hindi ko alam kung nakauwi ba si Jago. Wala rin akong mensahe na natanggap galing sa binata. Nasa akin na pala ang cellphone na binigay niya sa akin nung nakaraang araw. Humiga ako ulit. Nilagyan ko ng basang towel ang noo ko. Hindi pwede na ganito ako bukas. Dapat bukas pagising ko wala na akong lagnat. Audrey. Nagising ang diwa ko nang marinig ang baritonong boses ni Jago. Nang imulat ko ang aking mata, nakatayo siya sa paanan ko. Bagong ligo ngunit nakapambahay ang damit. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong umupo. May lagnat ka, bakit hindi ka nagsabi? Nag-aalala niyang sambit. Maliit akong ngumiti para mabawasan ang pag-aalala niya sa akin. Kaninang madaling araw lang to, hindi na ako nag-text sa'yo. Ang himbing pa ng tulog mo nun. Mahina siyang napabuntong hininga. Hindi pa rin nabubura ang pag-aalala nitong muka. Huwag kang mag-alala, Jago. Kaya ko naman. Matutuloy pa rin ang kasal natin. Saad ko. Yun pa talaga ang inintindi mo. Ani at yumuko dahilan para magpantay ang mukha namin. Hawa ka sa balikat ko, buhatin kita. Hindi na ako umangal dahil baka makahalata siya na paika-ika akong maglakad. Yumakap ang isang kamay ko sa leeg niya at ang isang kamay ko naman ay nakahawak sa kanyang balikat. Mariin akong napalunok nang maramdaman ang kamay niya sa baywang ko. Dahan-dahan niya akong iniangat na para bang isang babasagin na bagay. Dinig ko ang kanyang banayad na paghinga, pati ang tibok ng kanyang puso ay ramdam na ramdam ko. Ang kaninang giniginaw kong katawan, unti-unting nawawala nang makulong ako sa kanyang mga bisig at damang-dama ko ang init ng katawan niya. Sa isang iglap, hindi na lamig ang nararamdaman ko kundi init na para bang mapapaso ako. Ano ba ang ginawa mo kahapon at bigla kang nagkalagnat? Tanong ni Jago at maingat na pinaupo ako nang makapasok kami sa kusina. Naambunan ako kahapon. Naiwan ko kasi na nakabukas ang veranda. Ang lakas kasi ng ulan. Pagsisinungaling ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo ngunit ayaw mabigkas ng bibig ko. Pabuntong hininga lang ang sagot ni Diego sa sinabi ko. Nagluto siya ng soup para sa akin nang mainitan ang sikmura ko. Habang kumakain ako, nagluluto naman ito ng agahan. Mabuti na lang at may mga gulay kaming nabili. Sinabaw ang gulay ang niluto ng binata dahil iyon ang gusto kong ulamin. Masarap to kapag may pritong isda na kasama. Saad ko na sinunod naman ni Diego. Nakamasid lang ako sa kanya dahil ayaw niyang tumulong ako. Pinakiramdaman ko ang balakang ko. Masakit pa rin yun. Pero sa tingin ko, kaya ko naman na maglakad ng maayos. Mamayang hapon pa ang seremonya ng kasal. May oras pa ako para makapagpahinga. Pa-check up tayo pagkatapos nating mag-agahan. Saad ng binata. Kumakain kami ngayon. Pinagsaluhan namin ang agahan na niluto niya. O kung gusto mo ay papuntahin ko na lang dito si Doc. Hindi na kailangan, Diego. Iinom lang ako ng gamot. Lagnat lang naman. Pero Audrey, ano ka ba? Ayos lang talaga ako. Nakangiti na sambit ko. Ipapahinga ko lang tumamaya, magiging maayos na ako. Ang tigas talaga ng ulo mo, Audrey. Nakailing na sambit ni Diego. Napanguso ako at tinuloy ang pagkain. After lunch pa darating ang makeup artist at ang mag-aayos sa'yo. Mahaba pa ang oras mo para makapagpahinga. Laglag ang kanyang balikat na tumingin sa akin. Ayaw mo ba talagang magpa-check up? Hindi na, ipapahinga ko lang to. Huwag kang mag-alala, may bride ka mamaya.
Biro ko pa sa kanya. Kaya ko namang indahin ang lagnat na to. Ang hindi ako sigurado kung kaya ko bang tumayo ng matagal mamaya at kung kaya ko bang tiisin ang sakit ng balakang ko. Bulong ko sa sarili. Hindi niya ako napilit na magpa-check up.